Dear Amihan Stories presents The Undercover's Unplanned Mission Falling in Love. Written by Jasmine J. Ba't ang tagal mo, Claire? Kanina pa kitang hinihintay Alam mo naman pupuntahan ko pa si Mang Ben. Reklamo ni Romney sa kaibigan at kapwa niya rin health worker sa kanilang barangay. Si Mang Ben yung naaksidente sa motor at naputulan ng paa? Sa halip ay tanong nito sa kanya, halatang umiiwas sa panenermon niya. Sino pa bang Mang Ben ang minomonitor natin? Wala namang iba, di ba? Bilib na talaga ako sa'yo, Beshi. Napakamatulungin mo. Lalo na sa mga kabarangay natin. Talagang hindi mo pinapabayaan ng sino man nangangailangan ng tulong dito sa lugar natin. Puri nito sa kanya na sinasabayan pa ng malapad ang ngiti. Kapag tumakbo ka nga ang kapitan dito sa barangay natin, siguradong mananalo ka. Napaka-aktibo mo sa pagbibigay ng public service Wala yun sa plano ko, Claire. Okay na ako sa pagiging barangay health worker, no? Mas nakakatulong pa nga ako sa mga kabarangay natin kahit ganito lang ang posisyon ko. Basta. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na balang araw ay magiging kapitana ka ng barangay Labaw. Shh! Sita niya sa kaibigan. Kasabay ng bahagyang pagkurot sa tagiliran nito na mapansin niya ang papalapit na kagawad ng kanilang barangay na napapabalita rin na tatakbo bilang kapitan sa susunod na eleksyon. Hi, Romney. Hi, Claire. Nakangiting bati sa kanila ng kagawad matapos itong makalapit sa kinaroroonan nila. Good morning po, Kagawad Marbida. Si Claire ang agad na gumanti ng pagbati. Alis ba kayo? Tanong nito sa kanila. Si Romilly po aalis. Pupuntahan niya si Mang Ben para bigyan ng gamot at mga vitamins. Si Claire ulit ang sumagot. Pwede bang mamayang hapon na lang? O kaya ipadala mo na lang sa akin, maya-maya pag-uwi ko. Dadaanan ko naman ang bahay ni Mang Ben Sige po, Kagawad. Sa pagkakataong iyon ay siya na ang sumagot. Bakit po pala? May ipapagawa ka po ba sa amin o may darating po bang bisita? May pupunta kasi dito na mag-aayos at magpapaganda nitong Barangay Pavilion. Alam niyo na, malapit na magpiesta dito sa atin. Kailangan na nating mag-asikaso. Agad na sagot ng Kagawad. Aalis din kasi ako mamaya at kailangan kong umattend ng seminar. Hindi ko sila maasikaso. Pwede bang kayo na muna ang mag-asikaso sa kanila? Wala pong problema, Kagawad. Kami na po ni Claire ang bahala. Wala naman kaming masyadong gagawin ngayong araw, bukod sa pupuntahan ko sana si Mang Ben. Sagot niya sa ngumiti. Salamat sa inyo Basta mamaya, bago ako umalis, iabot mo sa akin ang mga ibibigay mo kay Mang Ben. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na sa Kagawad Marbida sa kanila at may ilang papeles itong inayos. Ilang minuto pa ito naghintay sa mga trabahadora na sinasabi nito pero hindi pa rin dumating. Hanggang sa magpasya na itong umalis at ibinili na lang sa kanila ang mga dapat gawin. Kaaalis lang ni Kagawad Marbida nang dumating naman ang mga lalaking hinihintay. Napatulala na lang sila ni Claire at halos malaglag pa ang mga panga habang nakatingin sa dalawang lalaking na kasalukuyan na naglalakad palapit sa kinauupuan nila. Ang gwapo naman ng isang iyan. Pabulong lang ang boses ni Claire, pero halatang-halata ang kilig na nararamdaman nito. Parang hindi naman yan construction worker or laborer. Parang CEO ang taglay niyang kagwapuhan. Hay nako, epekto na yan ang pakikinig mo lagi sa audiobook sa YouTube at pagbabasa ng billionaire story sa Wattpad. Bara niya sa kaibigan sa pabulong din na boses, at sinabayan pa niya iyon ng bahagyang pagkurot sa tagiliran nito. Makapagsalita siya, parang hindi ka rin nakikinig sa Amihan Stories Nagmamarathon ka pa nga Agad ditong sagot sa kanya. Excuse me ladies, nandyan ba si Kagawad Marbida? Tanong sa kanila ng gwapong lalaki na kasalukuyan ng nasa harapan nila. Namilog ang mga mata ng kaibigan niyan si Claire, matapos nito makipag-eye-to-eye contact sa lalaki. Natulala na ito at mukhang nag-take over na sa katawan nito ang pagiging delulu kaya hinila na niya ito at siya na nakapag-usap sa gwapong lalaki. Wala na si Kagawad Marbida. Umuwi na at a-attend pa raw siya ng seminar. Siya na sumagot sa tanong ng lalaki. Ang tagal niyo kasi, kanina pa siya naghihintay sa inyo. Dagdag pa niya pero sa pabulong ng boses at nakanguso pa. May dinaanan pa kasi kami, pasensya na. Ako nga pala si Nico at ito namang kasama ko ay si Jessie. Sa wakas ay nagpakilala na ang gwapong lalaki.
na alam niyang kanina pang inaabangan ni Claire. Kami ang mag-ayos ng, "Nice to meet you, Nico." Agad na kinuha ni Claire ang kamay ng gwapong lalaki at pilit na nakipagkamay dito. Ako naman si Claire. Nice to meet you. Halatang nagulat ang lalaki at hindi inasahan ang ginawang yon ng kanyang kaibigan. Parang siya tuloy ang nahiya, kaya tumalikod na lang siya. Hinayaan na lang niya na si Claire ang makipag-usap sa mga lalaki. Ikaw, miss, ano naman ang pangalan mo? Natigilan naman siya at hindi agad nakasagot nang habulin siya ng gwapong lalaking nagangalang Nico. Saglit sila nagkatitigan at nagkakaagaw naman talaga ng atensyon ang taglay nitong kagapuhan. Agad naman niyang ipinagpag ang namumuong kaisipan sa utak at saka umiwas ng tingin. Romilly ang pangalan ng kaibigan ko. Umepal na naman si Claire at siyang sumagot sa tanong ni Nico. Muli rin itong humarap sa lalaki at hinarangan siya. Hindi niya alam kung matatawa na lang siya o maiinis dahil sa inastang iyon ng kaibigan. Yung kasama ko, gusto rin yata makipagkilala. Imbes ay tugon na lalaki kay Claire. Sa pagkakataong iyon ay hindi na niya napigilan pang matawa. Pero mahina lang naman. Nakaramdam na rin sa wakas ang kaibigan niya at hindi na ipinilit ang sarili kay Nico. Dahil obvious naman na hindi ito type na lalaki. Sa halip ay nilapitan na lang nito ang kasama ni Nico at nakipagkilala nga doon. Pasensya ka na sa kaibigan ko Nag-take over na naman kasi sa pagkatao niyang pagiging delulu. Akala yata isa kang CEO ng malaking kumpanya. Wika niya nang silang dalawa na lang ni Nico ang magkaharap. Okay lang, sanay naman na ako sa mga ganitong sitwasyon. Sagot nito na bahagya pang napapangiti. Pero parang nayabangan siya sa isinagot nito sa kanya. Assuming ito at parang gwapong-gwapo sa sarili. Pinaikot pa niya ang kanyang mga mata ng pasimple matapos niyang tumalikod dito. Magsisimula na ba kayo ngayon? Tanong niya kalaunan nang muli niya itong harapin. Tumango naman ito bilang sagot sa kanya. Sumunod ka sa akin at ipapakita ko sa iyo mga ayusin niyo. Tapos yung gate, kailangan yung pinturahan ng bago yon. Pagpapatuloy niya habang naglalakad at nakasunod naman ng lalaki sa kanya. Agad na nagsimula si Nico at ang mga kasama nito sa trabahong ipinapagawa ng kagawad. At sa halos araw-araw na pagpunta ng mga ito sa barangay pabilyon, ay hindi rin tumitigil si Claire sa pagpapapansin sa gwapong lalaki. Naiinis na nga siya dahil distracted na ito masyado sa sarili nilang trabaho. Pati si Nico ay nadidistract na rin sa ginagawa nito. Lagi pa nitong ibinibigay sa lalaki ang merienda na para sana sa kanila. Huwag mo sabihin, hindi ka nagagapuhan kay Nico, Beshi. Tanong ni Claire sa kanya na may halong pangasar. Isang araw, nang hindi na siya nakapagpigil at sinermonan ito. Ba't naman ako magagapuhan? Wala namang special sa kanya. Laborer lang naman yan. Sagot niya, para tumigil na agad ito sa panunokso. Pero ang totoo ay talagang nagagapuhan din siya sa lalaki. Ayaw lang niyang aminin dahil na rin sa uri ng trabaho nito. Hindi siya magte-take ng risk kung sakali man ligawan siya nito dahil ang gusto niyang maging boyfriend o mapangasawa ay lalaki may propesyon o kahit may stable man lang na trabaho. Asus, kunwari ka pa dyan. Napapansin nga rin kita, panay ang sulya po sa kanya. Hindi nga, Claire. Hindi isang katulad niyang ideal man ko. Kaya tigilan mo ako dyan sa kapariningan mo, no? Di, akin na lang siya. Ang tanong, type ka naman ba niya? Nang aasar na tanong niya sa kaibigan. Bigla naman itong nalungkot matapos mapagtanto ang sagot sa tanong niyang yun. Oo nga parang ikaw ang gusto niya. Ikaw ang lagi niyang pinapasadahan ng tingin Sagot nito matapos magpakawala ng malalim na buntong hininga. Isa lang ang ibig sabihin nun, Claire. Mas maganda ako kaysa sa'yo. Tumawa pa siya ng bahagya para asarin ang kaibigan. Ganun ha? Sige nga, hinahamon kita. Pustahan tayo kung sino magugustuhan niya sa ating dalawa at kung sino niligawan niya. Ay nako Claire, kawawa ka naman kung ipupush mo yan. Ngayon pa lang, alam na natin kung sino mananalo sa pustahang yan. Kahit wala akong gawin, sa ganda ko pa lang siguradong mahuhumaling na siya sa akin. Samantalang ikaw, kailangan mo pang mag-circle sa harapan niya para mapansin niya. Uy, grabe siya
Natigil ang asaran nilang magkaibigan nang mapansin nilang tumigil na ang dalawang lalaki sa ginagawa ng mga ito. Agad silang umiwas ng tingin, para hindi mahalata na kanina pa silang nakatingin sa mga ito. Hindi nila napansin na break time na pala. Hindi sila nakapaghanda ng snacks na ibibigay sa mga ito. Kaya ang remedyo ni Claire ay ibigay na naman ng burger at soft drinks na para sana sa kanila. Hoy, ano na naman ang gagawin mo? Papasnakin sila. Agad na sumagot si Claire at hindi na niya ito napigilan pa nang tinawag na nito ang dalawang lalaki na agad naman lumapit sa kanila. Upo kayo at mag-snack na muna. Si Claire pa nag-asikaso ng upuan ni Nico at ang kasama nito. Oo nga, mag-snack na kayo. Kita nyo, ibibigay na namin sa inyong pagkain namin para lang hindi kayo magutom. Medyo naiiritang sambit niya na agad namang tinugunan ni Nico. Maraming salamat sa iyo, Romilly. Napakabait mo talaga. Nakangiti pa ang lalaki habang nagsasalita kaya lalo siya nairita. Parang insensitive naman kasi ito at hindi mahalata na hindi niya gusto yung isusubo na lang niya ay ibibigay pa sa mga ito. Si Claire naman ay biglang sumimangot ang mukha. Malamang nagtampo dahil hindi man lang na-appreciate ni Nico ang effort na ginawa para sa mga ito. Ay siya nga pala Nico, may girlfriend ka na ba? Kalaunan ay tanong ni Claire. Girlfriend? Wala pa ako nun. Sagot ng lalaki matapos bumaling sa kaibigan niya at gumiti pa ng bahagya. Pero ngayon, baka magkakaroon na. Depende sa babaeng crush ko kung i-crush back din ako na pumayag na ligawan ko siya. Agad na kinilig si Claire sa sagot na iyon na narinig mula kay Nico. Napatali pa ito ng bahagya na para bang iniisip na ito ang babaeng crush na tinutukoy ni Nico. Pwede ba naming malaman kung sino yung crush na sinasabi mo? Usisa ni Claire na kumikislap-kislap pa ang mga mata habang nakatitig kay Nico. Oo naman. Sa katunayan nga, nandito siya ngayon. Sagot ng lalaki, dahilan para lalong kiligin si Claire. Nag-a-assume talaga ang kaibigan niya na ito ang crush na tinutukoy ni Nico. Si Romilly, siyang gusto ko. Gusto ko sana siyang ligawan kung papayag siya. Patuloy ni Nico, dahilan para biglang magbago ang timpla ng mukha ni Claire. Para ito nabasted ang 10 beses sa naging reaksyon nito. Pagkatapos magsalita ni Nico ay bumaling naman ito sa kanya at nagkatitigan sila. Naramdaman niya na parang namumula ang kanyang pisngi kaya agad siyang umiwas ng tingin. Si Romilly ang crush mo? Hindi ako? Parang hindi pa makapaniwala si Claire sa narinig nito. I'm sorry, Claire. Pero si Romilly talaga eh. Sagot na lalaki bilang kumpirmasyon. At hindi na nga nangulit pa si Claire. Tumayo na lang ito bigla at padabog na nag-walk out. Nagpahayag talaga si Nico na interesado ito sa kanya at nanligaw, bagamat hindi pa naman niya binibigyan ng permiso. Okay lang naman daw kasi kung sa huli ay mababasted lang ito. Wala namang mawawala kaya itinuloy na lang nito ang panliligaw. Hanggang sa umabot na ng 1 linggo ang ginagawa nitong efforts na pagbibigay ng kung ano-ano sa kanya. Inihahati din siya sa kanilang bahay kapag uwian na. At minsan ay sinusundo pa kapag papasok siya. Naramdaman niya na sincero talaga ito sa ginagawang panliligaw sa kanya. At mukhang magiging responsable naman nitong boyfriend. O kahit asawa pa. Pero ayaw pa rin yan sumugal. Hindi pa rin nagbabago ang ideal man. Nasa isip niya at gustong makasama sa buhay. Iwawagayway ko ng puting tela, Beshi. Suko na ako. Ikaw nang panalo. Sa'yo na si Nico. Pag-emote Claire isang araw habang nagbabahay-bahay sila sa kanilang barangay at namimigay ng vitamins para sa mga bata. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi ko pang sinasagot ng lalaking yun at wala rin akong balak na gawin yun. Agad na sagot niya rito. Hindi mo ba binababa ng standards mo sa mga lalaki? Okay naman si Nico ah. Seryoso siya at nakikita ko naman na magiging responsable siyang boyfriend. Hindi mo kasi naiintindihan, Claire. Laborer lang si Nico at hindi yun stable na trabaho. Halimbawa na lang, nagkatuluyan kami at naging mag-asawa. Tapos, ganun pa rin ang trabaho niya. Hindi naman sa lahat ng oras, palagi may kukuha sa kanya, di ba? Paano kung wala? Paano na kami? Tapos, magkakaanak pa kami ng marami. Paano namin mabibigyan ng magandang buhay yung mga anak namin kung ganun lang ang trabaho niya? Ay, naku, Beshi. Bakit kasi ang layo na agad ang narating ng kaisipan mo? Naliligaw pa lang sa'yo si Nico, oh.
Pero ang pagka-advance ng isip mo, napunta na sa pagkakaroon ng mga anak. Nakukonsuming komento ni Claire sa kanya. Ano ba masama doon? Iniisip ko lang naman na magiging kinabukasan ng mga anak ko pagdating ng panahon. Katwiran niya rito. Hay naku, bahala ka nga. Pero aminin mo, kinikil ka rin sa mga ginagawa niyang efforts para sa'yo, no? Grabe na yan kung hindi ka man lang tinatablan. Hindi agad siya sumagot sa panunuksong iyon ng kanyang kaibigan. Totoo naman kasi na kahit papano ay kinikilig siya sa mga ginagawa ni Nico. Araw-araw siyang napapasaya nito. Hindi lang niya pinapahalata para hindi ito umasa sa kanya. Silence means yes ba, Beshi? Untag sa kanya ni Claire. Agad naman siyang natauhan pero hindi pa rin siya nagbigay ng sagot. Maagang natapos ang pag-house to house nila kaya nakabalik agad sila sa barangay hall. Naabutan pa nila si Nico at ang kasamahan nito doon. Pero hindi nila inasahan ang tagpo na masasaksihan nila. Kasalukuyan kasing pinapagalitan ni Kagawad Marbida ang dalawang lalaki. Ano lang bang ginagawa niyo rito ha? Abay magdadalawang linggo na kayo rito pero wala pa akong nakikitang resulta sa mga ipinapagawa namin sa inyo. Mataas ang boses ng Kagawad at may timbre yon ng pagkainis. Pasensya na po Kagawad. Inuuna kasi namin ang... Magpapaliwanag sana si Nico pero pinutol na agad iyon ng Kagawad at muling nagsalita. Inuuna niyong pakikipaglandian kina Romil at Claire. Akala niyo hindi ko alam ang pinagagagawa niyo rito? Pagkatapos magsalita ay bumaling naman ito sa kanilang dalawa ng kaibigan niya. Kayo rin kasing dalawa. Alam niyo na may trabaho ang mga lalaki yan dito. Ine-entertain niyo naman. Mag-focus lang kayo sa trabaho niyo dito para makapag-focus din sila sa kanilang ginagawa. Malutong na sermon din na natanggap nila ni Claire mula sa Kagawad. Pasensya na po Kagawad. Si Claire ang sumagot, samantalang siya ay nagbibingi-bingihan lang. Hindi niya rin naman kasi gusto ang Kagawad na iyon, kaya nga na-offend siya sa ginawa nitong paninermon sa kanila. Sige, basta sa susunod, kapag hinaharot kayo, mauna na kayong umiwas. Hindi yung kaunting papogi lang, naiihina agad kayo sa sobrang kilig. Patuloy pa rin ang Kagawad, kaya napatilikod na siya at pinaikot ang mga mata dahil sa pagkairita. At kayo naman dalawang lalaki, ayusin yung mga trabaho nyo. Kung ayaw nyo, palitan ko kayo. Baling naman ni Kagawad Marbida kay Nico at sa kasama nito. Nang sumunod na araw, pagpasok niya sa barangay hall, nagtaka siya nang mapansin na ibang mga trabahador na ang nag-aayos doon. Wala si Nico at isa pang lalaki na kasamahan nito. Sino sila? Kunot noong tanong niya kay Claire matapos niya makalapit dito. May bagong trabahador. Agad ang sagot ng kanyang kaibigan. Kung hahanapin mo naman sina Nico at Jessie, hindi ko rin alam. Basta nung tinanong ko si Kap kanina, sabi niya, sila na raw ang mag-ayos dito sa barangay pavilion mula ngayon. At iyon na ayon daw kay Kagawad Marbida. Ibig sabihin, pinalitan na ni Marbida si Nico? Ganun nga siguro, Beshi. Grabe naman siya. Hindi man lang niya binigyan ng pangalawang pagkakataon si Nico. Ba't pinalitan niya agad? Puno ng pagkadismayan sambit niya. Naawa ka rin ba sa kanila? May halong panunuksong tanong ni Claire. O baka naman namimiss mo si Nico. Tigilan mo nga ako, Claire. Ba't ko naman siya mamimiss? Naiinis lang ako sa Marbida na yon. Wala man lang konsiderasyon. Nakangusong sagot niya sa kaibigan. Buong maghapon na hindi nga niya nasilayan si Nico. At mukhang tama nga ang napansin ni Claire sa kanya, na kahit papano ay namimiss niya ang kakulitan at pagiging cheerful na lalaki. Boring ang maghapon niya, hindi katulad nung naroon pa si Nico. Halos hindi mawala ang mga ngiti sa kanyang labi, dahil sa pagpapatawa na laging ginagawa ng lalaki sa kanila. Ikalma mo sarili mo, Self. Naninibago ka lang. Hindi ka pa in love. Saway niya sa sarili matapos mapagtanto na baka nahulog na rin ang loob niya kay Nico. Samantala, habang nasa loob ng kotse ay napapatulala na si Nico. Mula umaga hanggang sa kasalukuyan ay si Romilly pa rin ang laman ng kanyang isipan. Napukaw lang ang kanyang atensyon nang maramdaman ang mahinang pagtapik ni Jessie sa braso niya. Nakapapasok lang din sa loob ng kotse. Alam ko na kung sino iniisip mo, Sir Nico. Si Romilly, no? May halong panunuksong tanong ni Jessie sa kanya. Naalala ko lang napakaganda at inosente niya mga ngiti. Mga ngiting kumukumpleto ng araw ko. Halos walang ganang sagot niya rito.
Kaya pala hindi kumpletong araw mo ngayon at halos maghapon ka lang na nakatulala. Komento ni Jessie. Mukhang tinamaan ka na nga yata sa kanya, no, sir? Ewan ko rin, Jessie. Pero parang gano'n na nga yata. Ano ng plano mo ngayon kung gano'n? Hindi ko pa alam. Gusto kong mag-focus muna sa mission natin. Gusto kong magtagumpay tayo rito at mahuli ang nagsusupply ng droga sa lugar na to. Saka ako naiisipan kung itutuloy ko pa ba ang paniligaw sa kanya o hindi na. Tama ka, sir. Mission muna bago babae. Agad na sang-ayon ni Jessie. Pagkuway dinugtungan pa nito iyon, pero sa pabulong ng boses. Pero bakit nung nasa barangay Labaw tayo at nag-undercover para makapagbanman sa hinihinalang mga pusher, hindi mo napigilang makipagharutan kay Miss Romilly? At anong gusto mong iparating sa sinasabi mo yan, Jessie? Teniente Cabrera! Narinig nila ang boses ng kanilang informant na ngayon ay nasa tabi na ng kanilang sasakyan, kaya hindi na nakasagot pa si Jessie sa pagkompronta niya. Oh, may balita na ba? Agad niyang tanong sa matandang informant. Positive, Teniente. Nandito nga ang grupo ng mga tulak ng droga na minamanmanan niyo sa kabilang barangay. Mukhang nakahalata sila, kaya lumipat ang hideout. Akala nila nakatakas na sila ng tuluyan. Malas lang nila dahil mas mautak tayo kaysa sa kanila. Napapangising sambit niya. Ano yan, sir? Ngiting tagumpay na ba? Napapangisi ding tanong ni Jessie. Mamayang gabi tayo lulusob, pero i-alerto mo lang ang buong team, Jessie. Kapag may napansin kakaiba, kikilos agad tayo. Hindi na tayo maghihintay pa ng gabi, basta hindi tayo pwedeng pumalpak. Tama ka, Sir Nico. Ang tagal na nating hinahanting ang grupong yan. Nagawa pa tuloy nating magpanggap bilang mga trabahador sa barangay hall na Labaw. Kailangan talaga natin gawin yun, Jessie. Para makalapit tayo sa mga pusher na yan at malayo makagalaw kapag gabi. Tingnan mo, napilitan silang lumabas sa kanilang lungga. Kaya lang, nasabo naman tayo nung isang kagawad. Si Marbida ba yon? Halos wala raw tayong nagawa sa tagal natin doon sa barangay hall. Paano naman kasi natin magagawang trabaho doon? Panay ang harot mo kay Miss Romilly. Nanunokso na naman ang wika ni Jessie. Sarento Jessie Rantaen, ako ba'y sinesermonan mo o ano? Kompronta niya rito at bigla naman itong natahimik at ziniper ang bibig. Sige po, Teniente, magpapaalam na po ako. Sambit na matandang informant. Tatalikod na sana ito, palis nang muli niyang tawagin. Kunin mo na to, Mang Jaime, para may panggastos ka. Sabi niya habang inaabot ang 1,000 piso sa matanda. Good work ha. Pag nagtagumpay ang misyong to, asahan mong malaki ang bonus na matatanggap mo. Naku, maraming salamat po, Teniente. Asahan mong pagbubutihan ko po ang trabaho ko sa inyo. Lumapad ang ngiti ng matanda matapos sabutin ng pera mula sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod na nga ito at dali-daling umalis. Naghintay sila hanggang sa sumapit ang gabi bago kumilos. Sinigurado rin nila na nakaposisyon ang lahat ng pulis na kasama nila bago nila niraid ang bagong hideout ng mga drug pushers. Hindi na niya hahayaan pang makawala ang mga ito sa paningin nila at nagtagumpay nga sila. Nahuli nila ang leader ng mga tula pati na ang mga kasamahan nito. Ni hindi na nagawa pang lumaban ng mga ito dahil na-corner na nila. Walang kahirap-hirap ang ginawa nilang pag-raid at wala ring nasaktan kahit isa sa kanila. Magaling, Teniente Cabrera. Nahuli niyo rin ang mga salot na yan. Matagal lang pinapasakit na mga ng ulo ko eh. Nagpapalipat-lipat sila ng bayan para makatakas. Hindi ako nagkamali sa pagbibigay sa iyo ng misyong ito. Halos paulit-ulit na ang papuri sa kanya ng commanding officer niya na nanggaling pa sa regional office. Maraming salamat po, sir. Agad niyan sagot dito. Nakipag-ugnayan na ako sa chief of police rito sa bayan na ito at wala naman silang plano makisawsaw. Kaya pagkatapos dito, pwede kayong magbakasyon muna. Talaga po, sir? Bibigyan mo kami ng bakasyon? Malapad ang ngiti na tanong niya. Of course, deserve niyo naman yan. Kahit mga 2 weeks pa. Pero i-remind ko pa rin sa'yo na kapag kinailangan kita ng biglaan o kaya may emergency, kailangan mo mag-report sa akin ASAP. Wala pong problema sa akin, sir. O sige na, pahinga na kayo ng mga bata mo. Pagkatapos sumaludo ay tumalikod na siya sa kanyang commanding officer at lumapit sa kanyang team para sabihin ang magandang balita. Sa wakas, makakatikim din ng mahababang bakasyon. Sobrang tuwa at malapad ang ngiting sabi ni Jessie. Maging ang iba pa nilang kasamahan ay ganun din na naging reaksyon. O sige na boys, magpahinga na kayo at simulan ang planuhin ng bakasyon na gagawin nyo. Anya at pagkatapos ay tumalikod na sa mga ito.
Naglalakad na siya patungo sa kanyang kotse nang habulin siya ng kaibigan si Jessie. Sasabay ka ba sa akin? Tanong niya rito. Oo, sana. Agad itong sagot. Pwede ba? Hindi na siya sumagot dahil kahit ano man ang sabihin niya, ay sasama pa rin naman ito sa kanya. At pagbukas nga niya ng pinto ng kotse, ay sumabay na rin itong pumasok at naupo sa tabi niya. Ikaw, Sir Nico, anong plano mo? Saan mo balak magbakasyon? Pagkuway usisa nito sa kanya. Hindi naman siya sumagot at nagpatuloy lang sa pagdadrive. Parang may idea na ako. Pagpapatuloy nito, pupuntahan mo si Miss Romilly, no? Hindi tayo nakapagpaalam na maayos sa kanya, kaya siguradong hinahanap ka nun. Siguradong namimiss na nun ang kakulitan mo. Tingin mo ba talaga namimiss niya ako, Jessie? Oo naman, sir. Halata naman na may gusto rin sa'yo si Miss Romilly. Ayaw lang niyang ipahalata dahil nag-aalangan siya sa'yo. Ayaw daw kasing mapasubo. Ang gusto kasi niyang maging boyfriend o asawa ay professional o kaya may stable na trabaho. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Si Claire, yung isa niyang kasama na patay sa'yo nung una. Pero nung sinabi mo na si Romilly ang gusto mo, ay bigla na lang tumigil. Natigilan siya sa narinig niyang iyon. Napagtanto niya na baka nga may gusto rin talaga si Romilly sa kanya. Itinigil pa niya sa sakyan sa gilid at pagkatapos ay seryosong hinarap si Jessie. Sinabi pa sa'yo ni Claire na may gusto rin sa akin si Romilly. Bahagyaring natigilan si Jessie dahil sa naging reaksyon niya. Ganoon pa man, ay sinagot pa rin ito ng seryoso ang tanong niya. Hindi naman direktang sinabi ni Claire na may gusto rin si Romilly sa'yo. Pero parang gano'n na rin base sa mga ikinuwento niya sa akin nung nandun pa tayo. Hindi na siya sumagot pa at napatungo-tango na lang. Pagkatapos ay pinandar na niyang muli ang kotse. Grab mo ng chance na to, Sir Nico. Mahaba-haba ang bakasyon na ibinigay sa atin ni Sir. Makakapagpaliwanag ka na maayos kay Miss Romilly at makakagawa ng paraan para makuha ang loob niya tiwala. Pagpapatuloy ni Jessie. Iniisip ko nga na doon magbakasyon sa Barangay Labaw. Kung hindi mo kasi naitatanong, may lola ako doon sa mother side. Talaga? Gumuhit ang malapad ng ngiti sa mukha ni Jessie matapos marinig ang sinabi niya. Bakit hindi natin pinuntahan no? Nandun pa tayo. Nadalo man lang sana natin at nakilala ko mga kamag-anak mo. Sira ka ba? Di nabukong pag-undercover natin kung pinuntahan natin yun. Oo nga no. Napapatango-tangon sambit ni Jessie. Buti na lang at hindi ka nila nakita doon sa barangay pabilyon na Labaw. Kahit naman makita nila ako, siguradong hindi nila ako makikilala. Teenager pa lang ako nung huli akong dumalaw sa lola kong yun. Ngayon lang ulit ako makakadalo kung sakaling matuloy. Bakit magdadalawang isip ka pa, sir? I-push mo na yan at gawin ang lahat para mapasagot si Miss Romilly. Bagay na bagay nga kayo eh. Pareho rin kayong seryoso pagdating sa public service. Ikaw bilang pulis at siya naman bilang health worker. Itinuloy niya ang plano na bisitahin ang kanyang lola sa Barangay Labaw at doon magbakasyon. At habang nandoon siya ay itutuloy niya ang panliligaw kay Romilly. Dumaan muna siya sa bayan para mamili ng mga pasalubong para sa lola niya at kung sino pa ang nandoon sa bahay nito. Nagpagas na rin siya para dire-diretso na at hindi na magpabalik-balik pa. Kung sakali mamagaya ang mga pinsan niya na pumunta kung saan-saan. Magbabayad din siya sa cashier na makasabay niya ang pamilyar na mukha at natigilan na lang sila pareho na magsalubong ang kanilang mga tingin. Nico? Ikaw ba yan? Gulat na tanong ni Romilly. Anong ginagawa mo dito? Titig na titig ito sa kanya at pinasadahan pa siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Parang hindi ito makapaniwala sa nakikitang itsura niya. Mas mukha kasi siyang presentable ngayon. Hindi katulad nung nandun pa sila sa barangay pabilyon ng Labao. Gwapo lang siya, pero ubod naman ang dungis. Nagpapagas ako. Sagot niya habang nakatitig pa rin sa babae. Hindi niya maitago ang pagkamis na nararamdaman para dito. At ngayon nakita niya ito. At nasigurong hindi na siya nananaginip ay para ba na kumpleto na naman bigla ang araw niya. Ano na, Beshi? Bakit ang tagal mo? Narinig nila ang makulit na boses ni Claire na kasalukuyang papalapit sa kinaroroonan nila. Namilog na lang ang mga mata nito at natigilan din na makita siya. Kagaya ni Romilly, ay tinignan din siya ni Claire ng mula ulo hanggang paa. Parang hindi rin makapaniwala sa nakikitang itsura niya. Si Nico, nagpapagas din siya. Ani Romilly, at pagkatapos ay bigla na lang lumapad ang mga ngiti ni Claire. Kaya naman pala, sambit ni Claire. Pagkatapos ay lumingon-lingon ito, malamang hinahanap kung aling sasakyan ang pinapagasan niya.
Young Fortuner, sa'yo ba yung sasakyan na yan? Tumango lang siya bilang tugon, at napansin niya kung paano namangha ang dalawang babaeng nasa harapan niya, lalo na si Claire na bahagya pang napatili. Romilly, Claire, bilisan na ninyo at may pupuntahan pa tayo. Mula sa hindi kalayuan ay narinig nila ang driver ng service vehicle ng Barangay Labao. Parang bigla namang natauhan ng dalawang babae at dali-daling kumilos. Sandali lang at magbabayad muna ako. Medyo natataranta pang wika ni Romilly. Sige, Beshi, bilisan mo na. Hihintayin ka na lang namin. Sagot naman ni Claire at pagkatapos ay dali-dali na itong nagtungo sa kinaroroonan ng service vehicle ng mga ito. Sige na, Romilly, mauna ka na. Nagmamadali yata kayo. Wika naman niya at pinauna na nga sa pagbayad ng dalaga. Salamat ha. At pasensya na rin, nagmamadali kasi ang driver namin. Sagot ni Romilly at ngumiti pa ito ng bahagya sa kanya. Pagkatapos ay nagbayad na ito sa kahera. Hindi na rin ito nag-aksaya pa ng oras at dali-daling nagtungo sa service vehicle ng mga ito. Siya naman ay dumiretso na rin sa bahay ng kanyang lola, matapos niya magbayad sa kahera. Napapangiti na lang siya habang nai-imagine ang pinaplano niyang pakikipagkita ng formal kay Romilly. Ngayon kasi ay hindi naman inaasahan at hindi siya nakahanda. Pagdating niya sa bahay ay hindi agad siya nakilala ng mga pinsan niya, pamangkin, at higit sa lahat ng kanyang lola na 80 anyos na. Wala talagang ideya ang mga ito kung hindi pa siya nagpakilala. Mabuti naman at naisipan mong dalawin ako, apo. Malapad ang ngiting sabi ng kanyang lola. Di ba, ikaw yung pulis? Tanong naman ng pinsan niyang si Alex na hindi rin mawala-wala ang ngiti sa labi. Lieutenant Nico Cabrera at your service, sir. Buong pagmamalaking pagpapakilala niya sa kanyang pinsan at lalo pa nagdiwang ang lahat ng naroon sa loob ng bahay dahil sa narinig ng mga ito. Wow! Teniente ka po pala, Tito Nico! Ang pamangkin naman niya ang nagsalita. Sana po magtagal ka rito. Siguro mga 2 weeks ako dito. Pero depende pa rin kung ipatawag agad ako ng hepe namin. Sagot niya, lalong nagpalapad ang ngiti ng mga kamag-anak niya. Nagtagal pa ang kanilang kwentuhan hanggang sa nagkakayayaan sila lumabas para kumain. Aalis na sana sila nang biglang bumuhos sa malakas na ulan. May low pressure yata kaya bigla na lang lumakas ang ulan. Napapailing na wika ni Alex. Huwag na lang siguro tayong tumuloy. O-order na lang ako at dito na lang tayo kumain sa bahay. Suwestiyon niya na agad naman sinang-ayunan ng lahat. Tama naman ang naging desisyon nila dahil hindi na tumigil pa ang ulan. Lumakas pa nga at naging ganap na bagyo. Kaya naman ang plano niyang pakikipagkita at pag-alok ng date kay Romilly ay hindi na natuloy pa. Umabot na ng 3 araw ang halos walang tigil na pag-ulan at umakyat na rin sa severe tropical storm ang bagyo. Nalulubog na sa baha ang ilang lugar at nababalot na ng takot ang karamihan sa mga residente roon. Hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang hepe. Agad naman niya yung sinagot sa pag-aakala na importante ang sasabihin sa kanya. Nasaan ka, Nico? Kailan ko sana ng mga tao na mag-volunteer sa malawakang pagpapa-evacuate sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha dahil sa bagyo nararanasan natin ngayon. Agad nalitan niya ng kanyang hepe na nasa kabilang linya. Nandito ako sa Barangay Labao, sir. Agad na sagot niya. Dito sa lugar kung saan kami nagsagawa ng operation. O sige, diyan ka na lang mag-volunteer. Apektado rin ang lugar na yan, pati ang mga karating barangay. Nagmamadaling sabi ng hepe. Kukontakin ko pang iba at tatanungin kung available sila. Pagkatapos magsalita, ay pinutulan nito ang linyang kumukonekta sa kanilang dalawa. Siya naman ay isa-isang tinawagan ng team niya at tinanong kung sino ang available at pwede siyang samahan. Si Jessie at dalawa pa ang nag-confirm na puntahan siya sa Barangay Labao. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maghanda. Pwede rin akong sumama sa iyo, pinsan. Wika ni Alex nang paalisa sana siya at pupunta na sa Barangay Pavilion ng Labao. Huwag na, pinsan, samahan mo na ang sina lola dito at ang mga bata. Agad siyang tumanggi. Kahit safe naman ang bahay na to sa baha, mas okay pa rin na may isang tulad mo na magbabantay sa kanila. Sigurado ko na kaya mo na, pinsan. May 3 naman pupunta dito na kasama sa team ko, kaya huwag kang mag-alala. At saka siguradong may mga tanod at rescuers naman kaming kasama. Hindi na nangulit pa ang kanyang pinsan at siya naman ay lumakad na. Papasok na rin daw ang tropa niya sa Barangay Labao at sasalubungin na niya mga ito. Samantala,
Natataranta na si Romilly at mga kasamahan niya dahil sa patuloy na pag-ulan at tumataas na rin ang tubig sa kanilang barangay, lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog. Umapaw na kasi iyon, kaya nalalagay na sa peligro ang buhay ng ilan sa mga kabarangay nila. Umalis ang mga tanod, ire-rescue nilang pamilya sa Zona 7. May mga bahay na raw kasing inaanod, lubog na rin sa baha ang karamihan sa mga bahay. Puno ng pag-anilang sambit ni Claire. Wala na bang ibang volunteer na pwedeng tumulong sa atin? Tanong niya habang inililibot ang tingin. Marami ng pamilya nandoon at nag-evacuate, pero may mga mangilan-ngilan pa rin talaga na matitigas ang ulo at ayaw sumunod sa advice nila. Ilang sandali pa ay napansin nila ang paghinto ng isang malaking truck sa tapat ng barangay pavilion. Agad nila yung nilapitan at natigilan na lang siya nang makilala ang isa sa mga apat na lalaking bumaba mula doon na naka-uniform ng pang-special forces sa pulis. Nico? Anong ginagawa mo dito? Gulat na saad niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanya nakikita. Ang lalaki na kilala niya noon na isang laborer lang at hinusgahan pa niya ay nasa ibang katauhan na ngayon. Pinagtripan pa nila ito nung una at pinagpustahan ng kaibigan niya si Claire. Nanligaw naman sa kanya si Nico at hindi niya akalain na mahuhulog din ang loob niya dito. Pero dahil sa pag-aakala niyang isa lang itong ordinaryong lalaki, kaya pinigilan niya ang totoong nararamdaman para dito. Kami po mga volunteer na pumunta dito para tumulong sa evacuation and rescue operation sa mga mamamayan ng barangay na ito. Napukaw ang atensyon niya at bahagya pa nagulat nang marinig ang boses ng lalaki na ngayon lang niya napagtanto na si Jessie pala. Ang laborer din na kasama ni Nico na nag-aayos sa mga ito sa pabilyon nilang iyon. Pulis din pala ito at kasama ni Nico sa Special Forces. Welcome po mga sir. At maraming salamat din at dumating kayo. Kailangan talaga namin ng tulong kasi lumulubog na sa bahang ilang mga bahay sa Zona 6 at 7 dahil sa pag-apaw ng ilog. Si Claire Nan sumagot. Siguradong napansin nito na natitigilan pa rin siya at halos hindi pa makapag-react. Kasalukuyan pa rin siya nakatitig kay Nico na abala naman sa paghahanda ng mga gamit pang rescue na dala ng mga ito. Sergeant Jesse Rantail po at your service. Formal na pagpapakilala ni Jessie. At pagkatapos ay ang mga kasamahan naman nito ang ipinakilala sa kanila. Ang panghuli ay si Nico na hindi naman sila pinansin at nanatiling abala sa ginagawa nito. Halika muna rito sir at i-introduce muna ang sarili mo sa mga binibining to. Tinawag ni Jessie si Nico pero sumimangot lang ang huli. Nang matapos na si Nico sa ginagawa ay lumapit na ito sa kanila at nagsalita. Hindi na kailangan kung ano-ano pang introduction Jessie. May mission tayo sa lugar na to. Doon lang dapat tayo mag-focus. Matigas ang boses ni Nico. Parang hindi ito natutuwa sa muli nilang pagkikita. O baka gusto lang talaga nitong mag-focus sa gagawin at nag-overthink lang siya. Yes sir. Parang napahiya na sagot ni Jessie. Sige na, maganda na kayo. Hindi tayo pwedeng tumambay ng matagal dito. Kailang magawa na natin agad ang misyon. Patuloy ni Nico sa maautoridad na boses. At agad naman sumunod si Jessie at iba pa nitong kasamahan. At ikaw, Miss Avila, igagayad mo ba kami sa mga lugar na dapat naming puntahan o tutunganga ka lang dito? Baling naman ito sa kanya, dahilan para lalo siyang matigilan at bahagya ding mapahiya. Of course, sasamahan ka namin. Sagot niya nang tuluyan na siyang matauhan. Ano pang hinihintay mo, Claire? Kilos na at sasama tayo sa kanila. Baling niya sa kaibigan na agad ding kumilos at inihanda ang mga gamit nila. Huwag mong kalimutan ng medical kit ha. Pahabol pa niya dito. Isinantabi na muna niya ang unfinished business na meron sila ni Nico at nag-focus na muna sa pagtulong sa mga kabarangay nila. Kasama si Claire at ang grupo ni Nico, pinuntahan nila ang mga pamilya na kailangang mag-evacuate at tinulungan ang mga kabarangay nila na kailangang i-rescue. At dahil sa maayos na koordinasyon nila, ay madali nilang nagawa ang misyon. Bagamat may mga ilan na nasaktan sa ginawa nilang mga pag-rescue, masasabi pa rin na tagumpay ang kanilang misyon dahil walang nasawi sa barangay nila. Salamat sa grupo ni Nico na nag-volunteer para tulungan ang mga kabarangay niya. Tumikim siya at medyo nahihiya pa siya nang lumapit kay Nico. Tapos na ang misyon at nasiguro na nila ang safety ng lahat ng kabarangay niya. Kailangan niya magpasalamat ang personal dito, kaya isinantabi na muna niya ang hiya o kung ano man ang nararamdaman niya para sa lalaki.
Ikaw pala, Miss Avila. Maraming salamat sa'yo, Nico. I mean, Lieutenant Cabrera. Dahil sa inyo, kaya wala nasawi kahit isa sa mga kabarangay namin. Although may mga nasaktan, pero hindi naman ganong malala. Seryosong wika niya. Hindi mo kailangang magpasalamat, Romilly. Kasama to sa trabaho namin. Pasensya na rin pala, hindi ko alam na pulis ka at miyembro ng Special Forces. Okay lang. Hipid na sagot ni Nico. Pagkatapos ay natahimik na. Parang nakakahiyaan sila kung sino ulit ang magsasalita. Akala ko talaga noon, laborer ka lang kaya. Kaya halos ayaw mo akong i-entertain at kung nagpahayag ako ng pagkagusto sa'yo, parang ayaw mong tanggapin. Daig pa niya ang na-real talk nang biglang sumabad si Nico at pinutol ang sinasabi niya. Ngayong alam mo ng totoo kong trabaho, tatanggapin mo na ba ako riyan sa puso mo? O ipagpapatuloy mo pa rin ang pagpapahirap sa akin? Patuloy nito. Tuluyan na siya natigilan at hindi nakasagot sa sinabi ng lalaki. Umiwas na lang siya ng tingin dito at yumuko ng bahagya dahil sa hiya na bigla niyang naramdaman. Ang totoo, pagkuway nagsalita din siya. Pero saglit ding napatigil dahil tinitimbang pa rin niya ang sitwasyon. Iniisip niya kung tama ba na ipagtapat niya rito na nagugustuhan din naman talaga niya ito. Wala akong gustong iparating sa mga sinabi kong yun ah. Naisip ko lang na baka kaya ayaw mo akong tanggapin sa buhay mo. Ay dahil sa alam mo, trabaho ko na, laborer lang. I'm really sorry, Nico. May, minamanmanan kasi kami noon na grupo ng mga tulak na pumasok dito sa barangay nyo ayon sa informant namin. Kaya nagpanggap kami ni Jessie na laborer na mag-aayos ng pabilyon nyo para matutukan namin ang pagmamanman. Mabuti at hindi ka nila nakilala. Hindi pa naman bagay sa'yo maging laborer. Humagikhik pa siya ng bahagiyang matapos magsalita. Parang magaan na ngayon ang pakiramdam niya habang nakikipagkwentuhan sa lalaki. Kaya nagawa na niya magbiro. Hindi talaga nila ako makikilala kasi hindi naman ako taga dito. May mga kamag-anak naman ako dito, pero sobrang tagal na mula nung huli ako nagbakasyon dito. Sa halip ay sinagot siya nito ng seryoso. Napaisip tuloy siya kung na-offend ba ito sa birong binitawan niya. Gayunpaman ay itinuloy pa rin niya ang pagsasalita. Pero seryoso na rin sa pagkakataong yun. Nahuli niya ba sila? Oo, Romilly, nahuli namin sila sa kabilang barangay. Nakatunog sila, kaya lumipat ang hideout. Pero hindi naman nila kami maiisahan. Romilly! Romilly! Sir Nico! Natigilan siya nang dali-daling lumapit si Claire sa kanila. Humahangos pa ito na para bang may masama nangyari. Bakit Claire? May problema ba? Puno ng pag-aalalang tanong niya. Ay, tumawag ang taga-kabilang barangay. Humihingi sila ng tulong dahil lubog na raw sa baha ang lugar nila. Anong? Saan ang location yan, ma'am? Biglang sumabad si Nico, kasabay ng pagtayo nito at sumenya sa mga kasamahan. Sa barangay Kawayan po, katabi lang nitong barangay namin. Si Claire ang sumagot sa tanong ni Nico. Ah, oo, alam ko yan. Diyan namin hinuli ang mga tulak na minamanmanan namin dito sa barangay nyo. Ani Nico. Pagkatapos ay dali-dali nitong inassemble ang grupo nito at nagbigay ng instructions. Isa-isa na sumakay sa truck ang mga kasamahan ni Nico na lumapit siya dito at nagtanong. Pupunta ba kayo sa kabilang barangay? Kailangan nila ng tulong, di ba? Kaya pupuntahan namin sila. Mag-iingat kayo. Hindi ka pwedeng mapahamak. Marami pa tayong dapat na pag-usapan. Sure. Tipid na sagot nito sa kanya at gumiti rin ito ng bahagya. Pagkatapos ay sumakay na rin ito sa truck at agad niya iyong pinaandar ng driver. Bakit ibang pakiramdam ko, Claire? Nag-aalala ako ng sobra. Parang may mangyayaring hindi maganda. Wika niya na makaalis na ang truck at lumapit sa kanyang kaibigan. Manalangin na lang tayo, Beshi, na sana walang mangyari sa grupo ni Sir Nico. Delikado doon, di ba? Binabaha talaga ng grabe ang lugar na yun kapag may bagyo. Mukhang hindi mo na maitatago ngayon ang tunay mo nararamdaman para kay Nico, ah. Hindi siya sumagot at bumuntong hininga lang. Pagkuway nagsalita siyang muli na may maisip siya bigla. Ayusin mo mga gamit natin, Claire. Susunod tayo sa kanila. Seryoso siya at walang halong pagdadalawang isip sa desisyong biglang nabuo sa kanyang isipan. Teka lang, Beshi. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Safe na rin naman ang kabarangay natin. Yung ibang mga opisyal ng bahala mag-assist sa kanila about sa pagkain at tubig. Samantalang ang barangay Kawayan ay nangangailangan ng agaran tulong. Sino naman tayo para ipagdamot yan sa kanila? Pero delikado kung susunod tayo sa grupo ni Nico.
Hinawakan niya sa magkabilang balikat ang kaibigan dahil tila ba ayaw nitong kumilos at nagdadalawang isip na magsalubong ang kanilang mga mata ay saka siya nagsalitang muli. Kaya nga kailangan nila tayo clear. Kailangan nila ng medical assistance. Oo, sige, sige. Aayusin ko lang mga gamit natin. Relax ka lang at huwag nang mag-alala masyado ah. Sagot ni Claire kasabay ng pagtapik nito sa kaniyang balikat. Pagkatapos ay tumalikod na ito at dali-daling inayos sa mga gamit na dadalhin nila. Hindi nagtagal at bumalik din agad ito sa kinaroroonan niya. Kasama na nito ang dalawa pang health workers sa kanilang barangay. Sasama daw sa atin sina Shaira at Aisa. Nakausap ko na rin ang driver ng rescue vehicle natin. Ihatid nila tayo sa barangay Kawayan. Seryosong wika ni Claire. Very good, Claire. Hinatid niya silang apat ang rescue vehicle sa kabilang barangay. Dahilan para kahit na papano ay mabawasan ng sobrang pag-aalalang nararamdaman niya para kay Nico. Ayaw naman niyang isipin, pero kung sakaling may mangyaring hindi maganda kay Nico o sa team nito, ay nandoon siya at ang grupo niya para asikasuhin ang mga ito. Nasa boundary na sila ng karating barangay nang harangin sila ng mga taga doon. Hindi naman sila nagpumilit at agad na bumaba ng sasakyan. Hanggang dito na lang po kayo, ma'am. Lubog na po sa baha. Ilang metro mula dito. Kaya delikado kung dediretso pa kayo. Pagbibigay babala ng isa sa mga tanod ng barangay Kawayan. Ganun ba? Sagot niya at pagkatapos ay isumenya siya sa mga kasamahan na ibaba na ang mga gamit na dala nila. Yung mga volunteers na galing sa barangay namin, dumating na ba dito? Kanina pa po, ma'am. Nagsasagawa na po sila ng rescue operations. Okay, salamat. Mga Tagalabaw nga pala kami at nandito kami para tumulong sa inyo. Maraming salamat. Kailangan talaga namin kayo. Marami ang nangangailangan ng tulong medikal dito. Nasaan sila? Nasa loob ng evacuation center. Tara, sumama kayo sa akin. Pagkatapos magsalita ay nagsimula na maglakad ang tanod. Tara Claire, may mga tao daw na nangangailangan ng tulong sa loob ng evacuation center. Huwikan niya at tumulong na rin siya sa pagbibitbit ng mga gamit na dala nila. Dali-dali nilang sinundan ng tanod hanggang sa makapasok na sila sa loob. Parang may biglang tumusok sa puso niya, dahilan para kumirot iyon matapos makita ang nakakaawang sitwasyon doon sa loob. Binukunan namin ang mga sugatan. Nakasalukuyan ang ginagamot ng mga health worker ng barangay namin. Pero dahil sa dami na nangangailangan ng tulong, kaya halos hindi rin maasikaso ang karamihan. Bukod pa sa mga yan, kailangan din namin tignan ang kalagayan ng mga senior citizens at mga bata. Paglalahad ng tanod. O sige Aisa, sumama ka kay Manong sa paglilibot at pag-check sa matatanda. Claire at Shaira, tutulong tayo sa pagbibigay ng first aid dito sa mga sugatan. Seryosong wika niya, na agad naman silang ayunan ng mga kasamahan niya. Habang tumutulong sila sa paggamot sa mga sugatan, ay patuloy din ang pagdating ng mga pasyenteng nangangailangan din ng tulong medikal. May ilan pang dumarating na wala ng buhay, kaya halos maiyak na siya. Parang pinanghihinaan siya sa mga nasasaksihan niya, pero kailangan niya maging matatag. Marami ang nangangailangan ng tulong nila. At higit sa lahat, hindi pa bumabalik si Nico at ang grupo nito. Kailangan niyang maging matatag para kung sakaling bumalik ang team ni Nico at mangailangan ng tulong medikal, meron pa siyang nakareserbang lakas para sa mga ito. Hoy Beshi, okay ka lang ba? Medyo pabulong na tanong ni Claire, kasabay ng pagtapik nito sa balikat niya. Napukaw naman ang atensyon niya at napatingin siya sa kaibigan. Hindi pa ba bumabalik ang grupo ni Nico? Sa halip ay tanong niya kay Claire. Alam ko nag-aalala ka sa kanya, Beshi, pero kailangan mong mag-focus. I know, Claire. Hindi ko lang talaga maiwasan. Lalo na't hindi pa rin sila bumabalik eh. Magtatatlong oras na mula nang umalis sila. Okay lang sila, Beshi. Yan ang lagi mong iisipin. Tumango-tango siya bilang sagot at pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Ikaw, Beshi, ha? Pagkatapos nito, siguraduhin mo na aayusin mo ng unfinished business ninyo ni Sir Nico. Make sure na masabi mo sa kanya ang totoo mong nararamdaman, ha? Huwag nang pahirapan pa ang sarili. Hindi siya sumagot sa sinabing iyon ni Claire. Sa halip ay nagayos na siya ng kanyang sarili at nagtungo sa susunod na pasyente na kailangan niyang i-check. Ilang sandali pa ay narinig niya ang pagdating ng isang malaking sasakyan. Dali-dali siyang lumabas mula sa evacuation center at nakita niya ang truck na sinakyan ng grupo ni Nico. Nakabalik na sila. Sambit niya sa sarili. Nakasunod sa kanya ang kaibigan si Claire at ilang pang mga health worker ng barangay Kawayan.
Agad nilang inasikaso ang mga taong sakay ng truck na ni-rescue ng grupo ni Nico. Isa-isa na ring bumaba ang mga lalaki sa pangunguna ni Jessie, hanggang sa mapansin niya na wala doon si Nico. Ikaw na muna ang bahala sa kanila, Claire, ha? Utos niya sa kaibigan. Bakit? Saan ka pupunta? Tatanungin ko lang si Jessie kung nasaan si Nico. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na siya at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Jessie. Nasaan si Nico? Bakit hindi niya siya kasama? Agad niyan tanong, pero wala siya narinig na sagot mula sa lalaki. Abala din ito sa pag-aasikaso sa mga pamilyang ni-rescue ng mga ito. Tinatanong kita, Jessie, bakit hindi niyo kasama si Nico? Nasaan siya? Tumaas na ng bahagya ang boses niya, kaya hinarap na siya nito at nagsalita. Huwag mo siyang intindihan, Miss Romilly. Makakabalik na ligtas si Sir Nico. Seryoso si Jessie, pero parang hindi siya kumbinsido sa sinabi nito. Sinasabi mo ba na kayo na ang bumalik dito at hindi niyo kasama si Nico? Babalik ng ligtas si. At paano ka naman nakakasiguro? Kontrolado mo ba ang mga mangyayari? Tumaas na naman ng bahagya ang boses niya. Hindi niya nagustuhan ng kanyang nalaman na iniwan si Nico na mga kasamahan nito at parang wala ding balak na balikan. Kaya naman nagpasya siya na puntahan na lang ang lalaki. Hindi rin naman siya mapapakali kung maghihintay lang siya habang ang kanyang isipan ay nahahati kung safe ba si Nico o hindi. Dali-dali siyang lumapit sa driver ng rescue vehicle nila at hiningi ang susi ng sasakyan. Ibinigay naman sa kanya sa pag-aakalang may pupuntahan lang siya saglit. Saan ka pupunta, Beshi? Nagtatakang tanong ni Claire sa kanya. Dito ka lang ha? Ikaw na munang bahala sa kanila. Pupuntahan ko lang si Nico. Ano? Bulilas si Claire. Plano mo bang ipahamak ang sarili mo? Lulusong ka sa baha? Iniwan nila si Nico, Claire. Paano kung kanina ka pa isip ng mga negatibong bagay? Miyembro ng Special Forces si Nico, kaya siguradong hindi siya mapapahamak ng basta-basta lang. Naririnig mo ba ako, ha? Iba ang pakiramdam ko, Claire. Hindi ako mapapakali hanggat hindi nakikita ng dalawa kong mga mata si Nico. Ay, naiintindihan kita, Besh. Ay, o sige. Kakausapin ko na lang si Jessie o kaya si Manong na driver natin. Sila na lang ang pupuntahin natin, instead na ikaw, okay? Hindi siya sumagot, at si Claire naman ay tumalikod na sa kanya at unang lumapit kay Jessie. Sa kagustuhan niyang personal na mapuntahan si Nico at makita, hindi na niya hinintay pa na makabalik ang kaibigan at pinaandar na niya ang rescue vehicle. Romilly! Narinig pa niya ang pagsigaw ng kaibigan niya pero hindi na niya yon pinansin pa. Itinuloy lang niya ang pagdadrive hanggang sa makarating na siya sa lugar na sobrang lubog na sa baha. Hindi na makakaabante pa ang sasakyan kaya bumaba na siya at nagsimulang maglakad. Nico! Nasaan ka? Nico! Sigaw niya habang nagpapatuloy sa paglalakad at hindi niya napansin hanggat dibdib na ang tubig na tinatahak niya. Lieutenant Nico Cabrera, nasan ka na ba? Sumagot ka nga! Romilly! Mula sa hindi kalayuan ay narinig niya ang pamilyar na boses na iyon ni Nico. Agad niya yung hinanap. Lumingon-lingon siya hanggang sa makita na niya ang lalaki. May kasama itong isang matanda, 2 bata at mag-asawa. Kasalukuyang nasa ibabaw ng bubong ang mga ito at mukhang natrap na doon. Okay pa ba kayo dyan? Sandali lang at hihingi ako ng tulong. Malakas sasabi niya at mukhang narinig naman siya ng malinaw ni Nico. Mag-iingat ka, Romilly. Huwag ka nang umabante at baka may kanal na malalim dyan. Paalala ni Nico sa kanya. Naintindihan naman niya iyon, pero nang humakbang siya ng isa, ay bigla na lang siyang nilamon ng tubig. Mukhang nahulog nga siya sa kanal at dahil sa pagkabigla, kaya hindi siya nakapaghanda. Naramdaman niya na lang na may mga kamay na humatak sa kanya at agad siyang isinakay sa motorboat. Delikadong ginawa mo, Miss Romilly. Mabuti na lang at sumunod kami sa'yo. Kung hindi, baka napahama ka na. Sermon sa kanya ni Jessie na isa sa mga nagligtas sa kanya. Hindi naman siya sumagot at yumuko na lang habang naghahabol pa ng hininga at nagmistulang isang basang sisiw. Ang ibang kasamahan ni Jessie ay nirescue na rin ng pamilyang kasama ni Nico sa bubong. Maayos na nagawa ng mga ito ang trabaho hanggang sa mapansin na lang niya na nasa harapan na niya si Nico. Okay ka lang ba? Puno ng pag-aalalang tanong nito sa kanya. Tumango-tango lang siya bilang sagot. Pagkuway bigla na lang tumayo si Nico at binulyawan siya. Ano bang pumasok sa isip mo, ha? At sumunod ka dito. Hindi mo ba alam na delikadong ginawa mo? Paano kung nalunod ka? Paano kung inanod ka ng baha?
Paano kung hindi dumating si Jessie at hindi ka nila nasagip ha? Malutong na sermon ang natanggap niya mula dito na hindi naman niya inalmahan dahil mali naman talaga ang ginawa niya. Gusto mo bang magpakabayani ha? Patuloy pa rin si Nico sa paninermon sa kanya at hindi na niya yon natiis pa kaya tumayo na rin siya at sinagot ito. Nag-aalala ako na sobra sa'yo, Nico. Hindi ako mapakali hanggat hindi kita nakikita. Nakatitig siya rito habang nagsasalita. Bakit kasi nagpaiwan ka dito? Tapos sa mga kasamahan mo, parang ayaw ka nilang balikan. Kaya ako na lang pumunta dito. Patuloy niya habang nakanguso. Sinusubukang iparamdam sa lalaki na kahit na papano ay nasaktan siya dahil sa kabila ng ginawa niya. Paninermon pa mula dito ang natanggap niya. Nakatulong ka naman ba ha? Parang hindi naman eh. Wala pa rin nagbabago sa ekspresyon ni Nico. Huwag mo na siyang pagalitan, Sir Nico. Okay naman ang lahat. Dala lang ng sobrang pag-alala sa'yo, kaya napasugod siya dito. Mangiyak-iyak na siya nang marinig niya ang pagsaway na iyon ni Jessie. Tumalikod naman si Nico sa kanya at hindi na nagsalita pa. Magpatuyo ka na muna, Miss Romilly. Wika ni Jessie habang inaabot ang malaking tuwalya sa kanya. Kinuha naman niya yon at sinimulang punasan ng kanyang ulo at katawan. Nakabalik na sila sa evacuation center ng Barangay Kawayan pero hindi pa rin siya pinapansin ni Nico. Inabala na lang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa mga pamilyang nangangailangan ng kanilang assistance. Hanggang sa lumipas ang gabi at unti-unti na ring humupa ang baha. Doon nila nakita ang matinding pinsala ng bagyo sa lugar na yon. Masasabi naman tagumpay ang naging misyon nila, bagamat may ilang nasawi na taga-barangay Kawayan dahil sa pagkalunod, ay may iba pa ring nawawala. Malaking porsyento pa rin ng mga mamamayan ng barangay na iyon ang nailigtas nila. Kinilala at pinarangalan ang grupo nila at grupo ni Nico dahil sa kabayanihan na ginawa nila. At pagkatapos ng lahat ng iyon, ay saka lamang lumapit si Nico sa kanya. Pasensya ka na sa inasal ko nung nasa barangay Kawayan tayo. Nadala lang ako ng matinding emosyon kaya Lampas 1 linggo na lumipas pero ngayon ka lang humingi ng pasensya sa akin. Inirapan niya ito at pagkatapos niya magsalita. Akala ko nga, hindi mo na ako kakausapin. labis mo kasi akong pinakaba nung mga sandaling yun. Kung alam mo lang kung gaano ako natakot nung nakita kitang lumusong sa baha habang tinatawag ang pangalan ko. Seryosong wika ni Nico at napatingin siya dito, kaya nagsalubong ang kanilang mga mata. Naramdaman niya na sincero nga ito sa mga sinabi at talaga nag-aalala sa kanya. Katulad ng sinabi ko, sobra akong nag-alala sa'yo nung nakabalik na ang grupo mo pero hindi ka kasama. To the point na hindi ko na sila nahintay at mag-isa nang lumusong sa baha para malaman ang tunay mong kalagayan. Pakiramdam ko kasi na mga sandaling yun, lalong nalalagay sa peligro ang buhay mo habang lumilipas ang oras. Hindi na sumagot si Nico. Sa halip ay hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi at pinakatitigan siya. Ayoko na kasing mawala ka pa sa akin. Nagpakatanga na ako noon at dinaya ang sarili ko. Mas inisip kong pansariling interes kaya bigla ka na lang nawala sa akin. Ayoko na maulit yun, Nico. Dahil mahal din kita. Mahal talaga kita. Seryosong wika niya habang magkatitigan pa rin silang dalawa. I love you too, Romilly. Hindi ko na rin hahayaang mawala ka pa sa akin. Kaya huwag nang ulitin ang ginawa mo. Pagpapakaba ng sobra sa dibdib ko Seryoso ding sagot ni Nico hanggang sa dahan-dahan itong inilapit ang mukha sa kanya. Wala naman siyang ibang ginawa kundi ipikit ang kanyang mata at naramdaman na lang niya na dumampi ang mga labi nito sa mga labi niya. Agad niya yon tinugunan at buong pusong nilasap ang matamis nitong halik. Tumagal ang halik hanggang sa naging mapusok iyon. Ganoon pa man, ay nagawa pa rin nilang kontrolin ang kanilang mga sarili. Huwag na natin patagalin pa. Magpakasal na agad tayo, Romilly. Kalaunan ay sabi ni Nico sa seryosong boses habang nakahawak pa rin sa magkabila niyang pisngi. Kung sure ka na, hindi na ako magpapakipot pa. Agad naman yan sagot dito. Mamamanikan muna kami sa inyo at pag-uusapan natin to ng maayos. Sobrang excitement ang hinatid noon sa kanya. Lalo na may schedule na si Nico na sinasabi nitong pamamanhikan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla na lang yung napaspon. Pasensya na lang. May biglaan kasing operation na na-assign sa grupo namin. Kaya kailangan kong i-move ang date ng pamamanhikan namin sa inyo.
pagpapaliwanag ni Nico. Pero tinarayan lang niya ito. Naiintindihan naman niya ang trabaho nito. Medyo nagtatampo lang siya dahil kung kailan maayos na at excited na ang buong pamilya nila, ay saka naman ito magsasabi na hindi na muna matutuloy dahil sa biglaan nitong misyon. Halos 2 linggo pang hinintay niya bago sila nagkitang muli ni Nico. Dininig ng Diyos ang panalangin niya na makauwi ito ng ligtas at walang sugat. I miss you so much, love. Sabi niya habang tumutulo ang mga luha dahil sa pinaghalong mga emosyon na kanyang nararamdaman. I miss you too, love. Babawi ako sa'yo. Agad nitong sagot at pagkuway, kumawala na siya mula sa pagkakayakap dito. Hinawakan naman ito ang magkabila niyang pisngi at nagpatuloy sa pagsasalita. Tutuparin ko na mga pinangako ko sa'yo nun. Ang pamamanhikan ko, ang kasal natin, at ang pagbuo natin ng sariling pamilya. Talaga, ako nang tatrabahuan mo mula ngayon? Nakangusong tanong niya. Oo, love. Humingi ako ng 2 linggong bakasyon, kaya matagal tayo magkakasama. At ipinapangako ko na, sa loob ng sandaling yun, sa'yo ko lang ilalaan ang oras ko. Promise yan ha. Promise. Kung gusto mo nga ngayon pa lang, sisimulan ko ng trabahuhin ka. Huwag mo kong inaano dyan, Lieutenant Cabrera ha. Sobra kitang namiss kaya baka mapasubo ka. Nakangusong wika niya na may halong pangahamon at pangaakit na rin. Mapasubo pala ah. Pagkasabi, bigla na lang siya nitong kinarga at dinala sa kotse nito. Teka, saan mo ko dadalhin? Kunwari ay umaangal na wika niya. Sa bahay ko na hindi magtatagal ay magiging bahay mo na rin at ang magiging mga anak natin. Anak agad? Hindi pa nga tayo na ikakasal. Doon din naman ang punta natin. Dinala nga siya ni Nico sa sarili nitong bahay at doon pinagbigyan nila ang kanilang mga sarili. Ang pagkasabik na nararamdaman nila sa isa't isa at kanina pang nagiinit na mga katawan nila. Isinuko niya ang kanyang bataan dito at wala siyang kahit kaunting pagsisisi na naramdaman dahil batid niya na sincero ito sa kanya at pananagutan talaga siya. Hindi siya nagkamali dahil pinakasalan nga siya nito. 1 buwan pa lumipas matapos nilang magpakasal nang malaman niya na may sanggol na siyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Sobrang saya ni Nico na naisipan nitong umalis sa pagiging miyembro ng Special Forces ng pulisya. Hindi ko naman hinihingi sa iyo na umalis ka sa Special Forces. Ang gusto ko lang naman ay, shh! Pinutol na agad ni Nico ang pagsasalita niya kahit hindi pa siya tapos. Decision ko to, love. Mahirap ang maging miyembro ng Special Forces. Sa bawat mission na pinupuntahan namin, pinagpapalagi na namin na nasa kabilang hukay ng mga paa namin. Ayoko namang ipanganak mo ang pinakaunang baby natin na wala na ako o kaya ay baldado na. Wala na siyang naisagot pa sa asawa at niyakap na lang ito na mahigpit. Nagpapasalamat siya sa desisyon na naisip nito. Mas lalo kasing ayaw niyang mabiyuda na maaga. Makakapaglingkod naman ako sa bayan kahit hindi na ako miyembro ng Special Forces eh. Pagpapatuloy nito na agad naman niyang sinang-ayunan. Dumating ang araw na matagal na nilang hinihintay, ang paglabas ng cute na batang lalaki. Kamukhang kamukha ng ama pero nakuha naman sa kanya ang tangos ng ilong at bahagyang pagkasingkit ng mga mata. Pinangalanan nila itong Romnick mula sa letra ng kanilang mga pangalan. Mabilis na lumipas sa mga buwan at nasundan agad ang panganay nila. Sa pagkakataong iyon, ay babae naman ang ine-expect nila. Kaya sobrang saya niya. Sa wakas ay magkakaroon na rin siya ng kakampi dahil tila ba mas gusto ni Romnick na lagi lang nasa tabi ng ama nito. Okay na sa kanya ang ganon pero parang ayaw pang tumigil ni Nico. Gusto pa nitong magdagdag ng anak at mukhang plano pa yata nitong bumuo ng isang batalyon. Mukhang masyado kang sinisipag sa paggawa ng baby ah. Akala ko kapag nakababae at lalaki na tayo, stop na. Kumpronta niya sa asawa isang gabi matapos nilang gumawa ng milagro. Wala naman ako sinabing gano'n ah. Basta hanggang kaya pa, sige lang. Sagot nito, kasabay ng pagkindat sa kanya at pagkatapos ay hinalikan siya nito sa noo, sa pisngi, hanggang sa makarating sa kanyang mga labi. Bahala ka dyan. Hindi na lang ako magrereklamo. Kasi nakikita ko naman na sobrang responsable kang ama at hindi mo talaga kami pababayaan. Malambing na sagot niya sa asawa at pagkuway siya naman ang humalik sa mga labi nito. Round 2 tayo, love. Kalaunan, ipabulong na sabi nito sa kanya.
Kunwari ay umangal siya sa pamamagitan ng paggampas ng mahina sa dibdib nito. Pero ang totoo ay gusto rin naman niya ang sinabi nito. Ikaw talaga, love. Hindi pa nga nag-iisang taon ng baby girl natin. Gusto mo na agad sundan. Anya habang napapangiti. Masaya at puno ng pagmamahal ng pamilyang binuo nila ni Nico. Hanggang sa umabot na sila sa 5 anak ay hindi pa rin ito nagbago sa kanya. Maging siya ay ganun din. Araw-araw silang in love sa isa't isa. At bukod doon, nanatili din silang aktibo sa pagbibigay ng serbisyo publiko sa mga kababayan nila. Kaya naman ang mga blessings ay patuloy ding dumadating sa buhay nila. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!